So, itong kinakain namin ngayon, tawag dito, kalamay hati. So, ito yung texture niya. So, ito siya. So, ito ay pinagsama-samang malagkit na bigas, nyog. So, yun ang pagkakaalam ko. Tsaka, muscovado sugar. Super ano lang siya, sticky. So, ganun lang. Masarap siya. Kumbaga, dito ka lang makakain nito sa Antique. Kalamay hati. Ewan ko lang kung sa ibang probinsya meron din. Siguro meron din. Pero dito lang kasi ako nakakain nito eh. Kalamay hati. Bakit tinauna kalamay hati? Kasi yung kalahati ng ingredients niya siguro dahil puro asukal, muscovado. Yan. So giniling na ano to eh, giniling na malagkit na bigas. Yan. So yun nga, kung nanonood kayo, nandito kami sa Antique. Kasi mag-uumpisa na kami, magsisimula kami dito ni Jackie. So interviewin natin si Jack. Kamusta naman yung Antique experience mo so far? May interview bigla. Ano to dito, boy? Kumbaga, kamusta experience mo? Kumbaga, parang okay lang ba sa'yo tumira sa ganitong lugar? Kumbaga, nag-i-enjoy ka ba? Though, nung mga nakarang araw na aksidente ka, yun nga. Pero ikaw, ano bang experience mo? Na natutuwa ka ba? Share your experience. Hawakan ko daw? Um, Ano, masaya. Tsaka generally speaking, hindi ako na homesick. Siguro. Yun na lang yung pinaka-definition ko ng experience dito. Kasi pag nasa ibang lugar ka, parang iniisip mo parang ibang lugar. Feeling mo bago sa'yo, ganyan. Hindi ka, parang iisipin mo yung madalas na lugar na kung saan ka talaga na nagtagal. Parang ganon. So, parang sa akin, hindi ako masyadong nanibago. Kasi sobrang ganda ng paligid, ang ganda ng tanawin. Parang nawawala yung mga isipin mo, ganon. So, iba yung nagagawa ng nature. Unlike pag nasa city ka, marami kang isipin, ganun. Ito yung sinabi. how about naman sa mga kakulitan ng mga bata dito? Hindi sila makulit. Hindi na sila makulit. Hindi katulad dati nung pumupunta tayo maliliit pa sila. Like, mga 2 years ago or 3 years ago, di ko na masyadong matandaan. Iba na, medyo matured na sila, may kanya-kanya na silang life. Ang madalas na lang dumidikit sa amin si Edric, yung bunsong kapatid nila Aloy, na pinsan ni Cyrus. So, ayun na nga lang. So, dati kasi itong mga bata dito sa amin, mga ano to, parang mga tuko. Dikit ng dikit, ayaw umalis. Nakasabit pa kamay mo. Oo. So, yan. Ngayon, ang bibigat na nila, ang lalaki na. So, isa sa mga reason kung bakit nandito kami is mag-uumpisa kami ni Jack. Ayun nga, simula nga. Simula ng tutuparin namin yung mga pangarap namin sa buhay. Magkaroon ng sariling bahay, umangat kahit papaano. So, di naman namin iniim na talaga na maging mayaman na mayaman. So, ang gusto lang namin is magkaroon kami ng stability. Since kaming dalawa ni Jack is hindi na kami tumatanda. Ay, hindi na kami bumabata. Oo pa naman ako. Hindi na kami bumabata. So, ayun. Ang habol talaga namin is magkaroon kami ng stability. Which is hindi namin makuha sa Bulacan or sa Caloocan. Stability plus peace of mind. Oo, yan. Stability plus peace of mind. Kasi nga, Malayo kasi siya. sobrang ano eh, kumbaga parang struggle ako dun sa lugar natin, dun sa city, financially, emotionally. Parang dun sa lugar natin, konting kibot, ay, pera agad ang pinapaandar. Oo. Dito
dito hindi. Parang, ang masasabi ko, Maging... mas simple yung buhay nila pero masaya sila. Hindi pera yung magpapasaya sa kanila, kundi simpleng buhay. Ganon. Yeah. Kasi sa Manila, sa cities, naisip natin, masaya tayo kasi pag may pera. Yung mga tao dito, iba sila. Masaya pa rin sila kahit wala silang pera. Kasi lahat ng resources, makikita mo dito. Hindi mo ma-feel na wala kang pera. And nakakatawa kasi pag nandito ka, lagi ka pa lang may pera kasi hindi mo magagastos. Oo. Kasi malayo yung malls, malayo yung kung ano mang gusto mong bilhin. Unlike sa cities na madali lang, lalabas ka lang ng bahay mo, 1,000 agad. O, di ka, Hahakbang ka ba lang ng... mag-grab ka pa para lang dun sa gusto mong Yes. pagkain. Parang convenient pero sobrang gastos. Dito kasi, paghihirapan mo lahat bago mo makuha yung gusto mo. So, pero ang ano yun, parang very satisfying, very ano siya, parang worth it kasi pinaghirapan mo yung mga bagay. Like, yung isda, pwede mong hulihin na lang. Hindi ka na yung, kahit wala kang pera dito, magtulong ka lang sa mga mangingisda. May part ka na pwede kang makakuha ng isda. Ganun. Ayun. Speaking of isda, so sobrang na-amaze ako dito sa lugar na to. Kasi sa atin, especially sa Bulacan, sa amin, bibili kang isda doon, nasa 300 na isang kilo. Dito nakabili kami isda, 80 pesos, 90 pesos. Isang kilo na yon. Kumbaga, ang 300 pesos namin, ilang kilong isda na yun na Pang 1 week mo namin. na. Pang 1 week na namin yung 300 namin. Like na yung isda namin hanggang ngayon, meron pa rin kaming isda. So, nag-grocery kami ng mga isda. Ay, nag-grocery talaga no? Nag-stock kami ng mga isda. Namalengke kami. Parang, last, 2 weeks ago na. Nandito pa nun si, 2 weeks ago. 2 weeks ago na, pero... Every Tuesday kasi yung palengke dito na malaki. As Yeah. in, lahat ng mga pwede mong mabili. Ulam, gulay, pang sahog sa lulutuin mo. Every Tuesday, kompleto siya. So, every Tuesday kami namimili talaga. Pero yung huli naming pinamalengke, last 2 weeks ago pa. 2 weeks ago. pa. Pero until now, may isda pa rin kami. Wala pa rin kami. Kasi Yan. yung mga kapitbahay dito, pwede kang bumili, abang ka lang, pag nangisda sila, pwede kang bumili. Tas mura kasi tapat lang kasi ng dagat. Hindi na siya yung papatungan pa. So, ayun nakagandahan Direct dito. ano ka, Direct seller ka. Ay, direct buyer ka. direct buyer, Oo, manufacturer yan. kumbaga, hindi bilang. Oo. So, yun nakakatawa kasi ang cost of living dito hindi ganun kamahal. Though, masasabi ko pa rin kung susundan namin yung pamumuhay namin dun sa Bulacan, mahal pa rin talaga kasi kung anong presyo dun sa Bulacan, ganun pa rin naman ang presyo dito. Like mga Kasi inflation. yung bigas, yung mga inumin like gatas, mga kape. So same pa rin naman ang presyo. Yun nga lang ang kaibahan dito yung mga meals mo like yung kakainin mo sa tanghalian, sa hapunan ay madali mo lang makukuha, mura mo lang din makukuha. And speaking of convenience, though dito wala kaming Grab, though convenient pa rin naman kasi meron naman 7-Eleven dito. Kung meron kaming namimiss na kainin, o di kaya nagugutom kami sa hating gabi, pumupunta lang kami ng 7-Eleven. Ayun, Pranks. 24 oras. Yeah. So yung Pranks dito is yung para siyang Angel sa Manila. Ayun, Angel's Burger. So dito Pranks naman yung pangalan. Which is naman, okay rin naman yung lasa ng Pranks. And then, mas mura siya compare sa Angels. Kasi sa Angels, 50 pesos na yung buy one take one nila eh. Oo, Talagang 50. Shout out sa Angels. Oo. Pero sa Pranks kasi, 35 pesos mo, may buy one take one na burger ka na. Kaya dito, kung lalabas din kami, is talagang sinasama na rin namin yung mga bata na kasama namin. Kasi ayoko rin naman na parang Kami lang kumakain. mura lang naman yung pagkain. Lang. Buy one take one. Oo, di naman namin ikamamatay Magkano? yung 25 pesos o 20 pesos kapag nilibre namin sila. So, ganun. And then, bihira lang naman yun. Minsan lang. So, di naman palagi. Pag may sobra, gano'n. Yan. And pag nag-crave lang din, halimbawa, nabiting kami sa dinner namin, gano'n. Kailangan namin ng panglaman tiyan. Yun, kami, midnight snacks, gano'n. Tapos yun, dito sa lugar namin sa Antique, kailangan resourceful ka. Kasi kung hindi ka resourceful, I think hindi para sa iyo 'yung lugar na to. For example, alamin mo kung saan nakatanim yung kangkong, yung alugbate, kung saan ka kukuha ng papaya, ng talong. Kasi ang daming
tanim dito na pipitasin mo na lang, ganon. Minsan mga ngapit bahay ka lang, hingi ka lang. Sabi, tawag ka lang na hihingi ka ng ganito, ganyan. Pwede kang pumitas. Siya, unlimited as long as na may bunga. Yeah. So ayun yung kagandahan dito. Kumaga parang hindi ka mahihirapan sa mga unlike sa atin sa Manila or sa Bulacan kapag kapag may gusto kang prutas o gulay, kailangan bibilin mo pa. Dito pinipitas lang namin. Fresh pa at wala pang insecticide. So napaka-healthy ng mga kinakain din namin dito. So kasama namin dito si Kira. Oy, Kira Oreo. Oh. What? Hi kayo sa vlogs. Podcast. Wala kaming food dito, hindi pwede sa inyo yung food na yan. Kanina ka pa landi-landi mo, ha? Sige na, punta ka na doon. Buti pa to si Kira, hindi masyadong maamoy, no? Si Oreo lang. Wala siyang masyadong matapang na amoy na nanununtok. So, Aray ko nangangalabit siya. so ayun na nga. May mga commercial tayo dito, commercial break. Pero yon syempre, hindi pa naman kami totally mag-i-stay dito ng matagal. Mama. So, hoy, huwag kayo mag-away. Ay, isa. Oreo. Kaya na nga lang magkamukha. Ay. Dun. Dun, alika. Wait lang nga. So, yun na. So, commercial break sa mga aso. Haggard natin na pa. So, Podcast ba to? nakahagard na ako, guys. Oh, yan, balik na naman sila. Ay, Dun. ay, ang kulit ha. Balik doon. Wala kaming food dito. So, Very nanay. so yun na nga. So hindi pa naman kami totally mag-stay na matagal dito since marami pang proseso, marami pang mga bagay na kailangang asikasuhin. Pero ang one thing for sure is maybe this year din naman, end of the year, nandito na kami mag-stay para makapagsimula na nga. Kasi magpapagawa rin kami ni Jackie and hopefully yung papagawa naming bahay is maging talaga siya. Hindi lang siya, Oy! Ang galing inihian niya. Hinihian ni Oreo ang tripod. Pero okay lang yun guys, aso yan, walang isip yan. So yun. Back to the story na nga, ito na nga, hindi kami pa mag-i-stay since na maraming proseso. By September 14, luluwas ulit kami ng Bulacan. Babalik kami kasi kailangan din namin maasikaso yung mga aso namin eh. So sila Naruto Sasuke, tsaka si Max. So, ayun. And then after namin mahatid dito yung mga aso, is papaasikaso ko rin agad yung linya ng kuryente namin. So, syempre kailangan din namin magkaroon ng sariling linya ng kuryente rito. And para magkaroon din kami ng permanent address ni Jack. So, kami kasi ni Jack, parehas kaming NPA. No permanent address kami. True. Renta lang. Oo. So, nabubuhay kami sa renta. Walang sariling lupa sa Manila. Pero ngayon dito, since na sarili namin yung lupa at kapag natuloy nga yung pagpapatayo ng bahay, permanent address na. So, dun sa ID namin nakalagay permanent address na, hindi na siya yung parang present address lang, di ba? Hindi lang siya ganun. So far, ayun din ang kinatutuwa ko. Kaya nga, ang usapan namin ni Jakey, sa akin nakapangalan yung kuryente, sa kanya naman nakapangalan yung Tubig. internet. Ay, internet. So, Be, wala tayong babayaran sa tubig dito. Deep well ang tubig dito. internet nga pala. Oo, yan. So, bali si Jack, nakapangalan sa kanya yung internet. And then, yun. And then, hopefully, pag natapos na lahat, makapag-settle na rin kami ni Jack ng since nga nire-ready na rin namin yung bahay namin. And next stage, settle na, di ba? Ano naman yan parang pacing. Kumbaga, step by step. One step at a time lang, ganun. Di naman talaga kailangan yung madaliin. Pero at least nag-i-start na. Kasi kailan mo pa sisimulan, di ba? Though, by faith yung nangyayari sa amin ni Sai. Kasi wala naman kaming milyon. Totoo yun, guys. Wala kami milyon. Kasi parang, di ba, ang thinking ng tao, naging podcast na, is parang pag nagpagawa ka ng bahay, may hawak ka talagang pera, like, kaban-kaban na alam mo sa sarili mo na kaya mo nang mumaldas agad. Hindi. Kami, nangyayari sa amin ni Sai ngayon is by faith siya. Kasi positive kami na, ayan, may lupa na eh. Wala, kumbaga, parang half ng problem mo or isipin mo,
is na-solve na. Yung kalahati is yung pagpapagawa mo, labor, something, ganyan. Lahat, structure, paano yung pagpapatayo. So, kumbaga, yung half na yun na-solve na, and yung half is yun yung wino-workout namin. Pero by faith siya na, kahit wala pa kaming ganong kalaking hawak na pera, ini-start na namin siya. Kasi, kailan namin siya sisimulan, 'di ba? At least, 'di ba, na naumpisahan na, hindi na kami yung maghahapol pa pagdating ng panahon na kung kailan doon kami kikilos pag na yung may pera na kami. Ang pera kasi ang hirap din minsan na kitain, ganun. Saka minsan nawawala na siya ng value. Yes, parang madali na lang yun pag naplano na namin. Then yung pera, si Lord na yung magpo-provide nun. Hindi namin siya po problemahin na kasi alam namin, darating at darating yung panahon, may nilaan si Lord na pera para dun sa pagpapagawa. And ang pagpapagawa, guys, hindi siya isang instant na okay, may lupa, gawa na agad, ganun. Hindi. Kailangan mong magplano, paano yung sukat, paano yung structure, matibay ba siya pag pinatayo. Yun yung mga inaaral na namin ni Sai na hindi namin naiisip before, na ngayon ginagawa namin ng paraan para maaral namin. Kasi di naman kami architecture, di naman kami interior designer, di rin kami engineer. So marami kaming friend na kinokontak na sobrang supportive nila, and salamat sa kanila, guys. Shoutout sa inyo lahat. Sino man kayo. So, Maybe paring Jansen, number yes, the number one supportive naming friend na nakukonsultahan namin na anytime ang bilis nilang sumagot. So meron kami mga reliable talaga na mga taong nakakatulong sa amin na willing talaga silang tumulong. So ayun, yun yung mga pinaprocess namin ngayon na hindi siya agad-agad na syempre 1 month pa lang, magwa 1 month pa lang kami dito. So hindi talaga siya ganun kadali. Ngayon ko lang na-realize na porkit may lupa ka, madali na lang, hindi. So maraming proseso, ang dami, as in. Kumbaga dito, mindset ko rin si Jack na parang, before kasi parang lagi kami may problema, para yung problema yung namimili sa amin. Pero ngayon, kami namili ng problema. Since nga, katulad ng sinabi ni Jack, wala rin naman kaming sapat na budget talaga. Pero since nga, parang yung sahod namin doon mapupunta, mapipilitan kami na yung sahod namin doon mapupunta. Unlike na kung hindi namin pinili yung problema na yun, may tendency na yung sahod namin, pag nakaipon kami ng konti, bili tayo ng cellphone, bili tayo ng bagong ganito. Sa iba mapupunta. Kumbaga, Hindi malalaan sa meaningful na bagay. oo, yun. So, kumbaga dito, ilalaan namin siya na para, magkaroon kami ng stability. So, since tumatanda kami, ang habol talaga namin, stability. Hindi na namin habol na maging milyonaryo, maging mayaman, maging bilyonaryo. Though, thank God, kung bibigay sa amin ni God na maging milyonaryo kami para mas marami kaming matulungan. Pero kung gusto lang namin makakain kami ng sapat, kapag nagkapamilya kami ni Jack, mapag-aaral namin yung anak namin sa magandang paaralan, mabibigyan sila ng magandang edukasyon, lahat ng pangangailangan nila mapoprovide na hindi namin kailangan mangutang sa iba. So, ayun talaga yung talaga namin, ang gino-goal namin dito. Yeah. Pero yun na nga, masyado na rin humahaba to. Share ko na lang muna sa inyo din na bago kami pumunta rito talaga is birthday ko, kaya nagdaan din kami ng Boracay. So, thank you kay Jackie. Kasi rin siya dun sa Boracay, kumaga parang meron siyang mga pa-surprise gift. Kaya yung iba hindi na nagawa sa Boracay pero dito nagawa niya. So ganun. Kaya ito, share ko na lang sa inyo yung unang araw namin sa Boracay. Ito ang unang kaganapan sa pagpunta namin ng Antique. Bali dumaan muna kami sa Boracay para i-treat ang sarili ko dahil birth month ko rin ito. Pagdating namin sa Boracay Airport, ay ramdam na namin agad ang kasiyahan at gutom dahil sa mga oras na ito ay hindi pa kami nakakakain ng almusal at tanghalian. Bali may mga makakasama din kami sa isla ng Boracay. Una dito sila Joseph, Angge, Mamadal, Tito Wena, Tin. At syempre, meron pa na naghintay sa amin ng ilang oras sa Boracay Airport, si Aloy. Mula sa Boracay Airport ay sumakay kami ng tricycle papunta sa port at mula sa port ay sumakay naman kami ng bangka patungo sa Boracay Island. At pagtungtong namin sa isla ng Boracay ay kaunting napawi ang aming gutom dahil sa gandang taglay ng lugar. At ilang minuto din kami naghintay ng e-trike na masasakyan patungo sa aming hotel. Pagdating namin sa aming hotel ay agad naman naming nilapag ang aming mga bagahe at agad na naghanap ng mga makakain.
Pagkatapos namin kumain, ay agad naman namin hinanap ang iba pa namin makakasama. At makaraan lang ng ilang minuto, ay nagkita-kita na kami sa D-Mall at nilibre kami ni Tita Wena sa Coco Mama. Nagpalipas kami ng oras sa Station 2 at doon ay panandali ang nagpahinga at nagkakwentuhan. Pagdating naman ng hapunan, ay nilibre kami ulit ni Tita Wena sa Kolay Mangyan, kung saan first time namin makakain ng budbud na nagustuhan naman talaga namin. Masarap ang mga pagkain dito at sulit ang presyo dahil abot kaya at madami silang mag-serve ng food. At ganito natapos ang unang araw at gabi namin sa isla ng Boracay. Hindi na naman sila lang madaya. Oo, papasok ka din. Siyempre, iwan ka ka. Ikaw rin!
Wala, saan lang tayo? Tapos biglang may unggoy pala rito eh, no? Parang wala na dito. Parang dulo na to. Tara, baba tayo. Eh, sa kanila 10,000. Ayun, Cove 2. Ayun, Cove 2. Ito, Cove 2. Saan dito yung Cove 2? Ay, nauuna pala. Tayo pa rin nauuna. Tatlo. Tayo pa rin nauuna. Ikaw yung ano, duplicate. Kayo yung picture ng picture Ay, eh. gawin mo na. Sige, wala na tayo naman. Buti na lang, ano, ay, ang laki ng space ng cellphone ngayon. Talaga. Coco mama pa. Coco mama. Nasaan si Django? Wala si Ali na wala. Ay, Spartero. Spartero, Paul. Relax lang, gano'n. Oh, kata. Yung pang entrance. Hi guys. Sorry, wala pang bubong guys ha. Ayun, nahirap natin. Oh, hirap natin pa uwi. Wow, be careful na rin siya. Watch your step, sabi ni tour guide. Wash your nay. Wash me wet. Parang naalala ko meron tayong ganito eh. Sa Batangas, sinala Tony Wang. Oo.
mga dilis. Dilis yan? Dilis yan ba? Hindi. Hanggang dip-dip. Di mababaw. Baka matapakan ng isda.
So, ayun, hopefully magkaroon pa kami ng susunod na content ni Jackie. So, real Na hashtag podcast na slash So, ayun. updates. Slash update. So, ayun. Maraming salamat sa inyo. And then, guys, hopefully, tulungan nyo kami mag-pray. And then, hopefully, tulungan nyo rin kami na kung meron kayong makakilala na, na pwede namin maging kliyente since nga mga digital marketers kami. PM nyo kami kasi sa totoo lang, sabi ko nga kay Jack, pahabol lang to. Pwede kami mag-ex-deal. Tulungan namin kayo sa business nyo. Padala nyo kami ng hollow blocks. Kahit hollow blocks na lang ibayad nyo sa akin, okay na yun. So, yan. Paalam! Hanggang sa muli. Bye!